Kakulay ako ni Sara, kaya lang hindi ako kasi kaugali ni Sara. Nasabi ni Trillanes, krung-krung. Tinawag ni Trillanes na krung-krung si Sara. Hindi dapat niya. Unfit na maging public official. Lalo na sa pagka-presidente. Krung-krung, sabi ni Trillanes si Sara. For some government offices, ibig sabihin, hindi man lahat. So, some offices in the executive department, sabi dito, will implement a temporary 4-day work week beginning March 9. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyon, O ito yung greetings ng ating Pangulo. Birthday ngayon ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos, sabi ng ating Pangulong Bongbong, hindi pinapabayaan kami doon sa Albay, sa Liga. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Wala rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines. To the world, kumusta po kayo? As usual mga kababayan, welcome po kayo dito sa ating live streaming. Kakulay ako ni Sara, kaya lang hindi ako kasi kaugali ni Sara. Nasabi ni Trillanes, krung-krung. Tinawag ni Trillanes na krung-krung si Sara. Hindi dapat niya. Unfit na maging public official. Lalo na sa pagka-presidente. Krung-krung, sabi ni Trillanes si Sara. Kinggan natin yung sinabi sa report ng video natin. Ibinibintang ni former Senator Antonio Trillanes kay VP Sara ang paglabas ng mga dati umanong bagman ni Saldico. Para kay Trillanes, wala na sa tamang pag-iisip ang bise. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. May diferensya sa pag-iisip. Ganyan inilarawan at tila kinutyan ni dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon, dating Senador Antonio Trillanes si Vice President Sara Duterte. Base raw yan sa kanyang obserbasyon at yan na rin daw ang sinasabi sa kanya ng mga nakakausap niyang sundalo. Oo, ano talaga? What's the term dyan? Krung-krung. Alam natin when we see somebody na may diferensya. Di ba? Ako hindi ko i-risk ito. Nagbibigyan ko to ng powers ng presidency. Iba to. Dagdag na rin umano rito ang mga video na inilabas ng pangalawang Pangulo. Kabilang ang pagbabanta niya sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya J.T. Trillanes. Bottom line, she is unfit to Unfit, hold public office. sabi ni And Trillanes. also, she is unfit to be president of the country. Tingin din ng dating senador, pilit gumagawa ng mga hakbang ang kampo ng mga Duterte para ma-destabilize ang Marcos Jr. administration. Patunay daw dito ang paglabas ng aligasyon na umano'y dating Marines at bagmen umano ni Zaldico. Gate din ni Trillanes, hindi siya nangungumbinsi sa mga kongresista na sumang-ayon sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako, I'm confident once makita nung mga congressmen at nung taong bayan yung ebidensya na ilalabas namin, hindi lang itong sa bank accounts, pati yung iba pa sa confidential funds, etc. Mape-persuade yung taong bayan na hindi siya talaga karapat-dapat na manatili as Vice President. Wala pang sagot sa ngayon si VP Sara sa mga patutsada ni May Trillanes. sagot na nagpa-intendo Para sa sa agenda, Isiminay. Isaiah Mirafuentes, Abante. Tinawag na krung-krung mga kababayan ni Trillanes at hindi siya karapat-dapat, sabi, na maging public official any position in government. Yan ang sabi ni Trillanes. Makikita mo niya sa kanyang mga behavior, mga pinapakitang mga pag-ugali. Sa bagay, obvious. Ibigay ko na sa inyo itong balita dito. In-announce ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang temporary man lang po 4-day work week for some government offices. Ibig sabihin, hindi man lahat. So, some offices in the executive department, sabi dito, will implement a temporary 4-day work week beginning March 9. So, ito yung naging in-announce ng ating Pangulo. So, sabi dito, this comes in the wake of soaring prices of petroleum products amid the escalating tension in the Middle East. However, sabi ng ating Pangulo, yung mga government offices that provide emergency and frontline services are not included dito po sa
4-day work week scheme. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, hindi kasama sila, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Marcos Jr. also directs all government agencies to implement energy-saving measures and reduce electricity consumption and fuel cost by 10 to 20%. So, tumulong po tayo, mag-cooperate tayo sa mga instructions ng ating gobyerno bilang isang mabuting mamamayan. Yung OS natin, di ba? Nakalimutan na natin yung OS natin sa school. Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Susundin ko ang mga alituntunin ng paaralan at ng pamahalaan. O di ba ganon? Nakalimutan na natin. Bilang isang mabuting mamamayan, yun ang dapat ni ginagawa natin, lalo sa panahon ng emergencies. Tulad nito, may gira sa Middle East. Apektado tayo dito ng supply. May krisis sa petroleum, nag-shoot up yung presyo. 18 to 20 pesos next week. Ngayon 10 pesos yung And we appeal to the businessmen. Huwag naman magsasamantala. Although may order na yung ating Pangulong Bongbong sa Department of Energy to monitor the activities nitong mga petroleum companies. Monitor the stocks. Kasi baka ang gawin po, mag-hoarding. Alam naman ninyo yung mga mapagsamantala na mga negosyante na kung kailan panahon ng krisis, panahon ng mga emergency, imbes na tumulong, ayun, nagsasamantala pa. Huwag ganon. So, yung miseries ng ating mga kababayan na a-aggravate dahil sa mga maling aksyon, mga pangsarili. Di ba po? So, yun ang panawagan ng ating Pangulo. Sabi dito, Marcos also temporarily bans non-essential trips and activities in government offices. Wala na munang pasyal-pasyal. Hindi dito kasama si Lustay kasi hindi mo man yun mapagsabihan. Kurong-kurong, sabi ni Trillanes. Di mo mapagsabihan, matigas ang ulo nun. Hindi napalaki ng tama ng kanyang magulang kasi yung magulang, sabi ko, na dapat magpalakas sa kanya ng tama, mali din ang ginagawa. So walang maiturong tama, puro mali. Kaya tumanda siya, lumaki siya na walang pagrespeto sa batas. Nilalagay niya sa kanyang kamay ang batas. Napakayabang. Yan ang kailangan talaga na kastiguhin siya, mga kababayan. Panagutin sa batas para hindi natularan ng mga susunod pang mga henerasyon ng mga opisyal. Yung mga pagmamalabis na ganyan, kailangan putulin. Putulin ika nga. Yung sungay, pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan, gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawin online. So, sa bahay na muna, wag na masyadong maglalakwatsa, di ba? Para makapag-conserve tayo ng energy. Yan ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tingin natin, tama naman po. Ito yung sabi niya, biktima tayo ng isang gira na hindi natin pinili o ninanais, sabi ng ating Pangulo. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Yan ang sabi niya kahapon. Naniniwala ako na malalampasan natin ang pagsubok na ito. Tiniyak ni President Bongbong Marcos na gumagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para matugunan ang posibleng epekto ng Middle East conflict sa ating bansa. Marami na tayong napagdaan ng mga pagsubok at sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos at malasakit sa isa't isa, malalampasan natin ang mga ito. Yan ang tunay na leader, mga kababayan. Mahinahon in the midst of crisis and the trials. Dapat may mahinahon. Hindi pwede, mga kababayan, ang leader unpredictable,
ang mga behavior niya. Mahilig mag-tantrum. Hindi po pwede po. Pakinggan natin yung pahayag, mga kababayan, ng ating Pangulo. Yung audio lang, hindi ko na kasi pwedeng galawin itong camera, baka Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis, gumagalaw ang presyo ng kuryente, gumagalaw ang presyo ng lahat ng bilihin. Dahil sa kaguluhang ito, naapektuhan ang pagdaan ng mga barkong nagdadala ng langis sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag nagkaroon ng problema sa daanang ito, naapektuhan ang supply ng langis at tumataas ang presyo nito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng 7.48 pesos kada litro, diesel ng 17.28 pesos at kerosene ng 32.35 na piso. Malinaw sa atin ang tanong ng maraming Pilipino ngayon, ano ang gagawin ng pamahalaan? Naghahanda na po tayo. Una, nakikipag-ugnayan na tayo sa Kongreso upang mapagkalooban ang Pangulo ng pansamantalang kapangyarihan upang bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung papalo ito sa $80 kada barrel. Ikalawa, kinakausap na natin ang Kongreso upang amyendahan ang Biofuels Act of 2006 upang magamit natin ang mas murang bioethanol para sa maraming actions pagbababa na ginagawa ng presyo yung ating ng Pangulo. gasolina. Ikatlo, ilalabas natin sa lalong madaling panahon ang fuel subsidy at cash transfer para sa mga apektadong sektor. Makikipagtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating agad ang tulong sa mga nangangailangan. Kasabay nito, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan upang matiyak na walang mananamantala sa sitwasyon na ito. Nakikiusap ako sa ating mga negosyante, mga trader, huwag ninyo sanang samantalahan ang sitwasyong ito. Pinapaalala ko sa lahat na ang hoarding at ang profiteering ay labag sa batas. Para naman sa bahagi ng pamahalaan, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Nasimulan na po ang paglikas ng mga Pilipino na nais magpa-repatriate. At sa oras ligtas na ang pagbiyahe, mailikas na natin lahat. Mga kababayan, hindi natin alam kung kailan matatapos ang kaguluhan sa gitnang silangan. Biktima tayo ng isang giyera na hindi natin pinili o ninanais. Hindi natin kontrolado ang digmaan, pero kontrolado natin kung paano natin poprotektahan ang Pilipino. Hindi ito ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng langis na naranasan ng ating bansa. Marami na tayong napagdaanan ng pagsubok. At sa bawat pagkakataon, dahil sa ating pagkakaisa, pananampalataya sa Diyos, at malasakit sa isa't isa, yan ang leader. nalampasan naman natin ang mga ito. Naniniwala ako na malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat sa inyong pakikiisa at sa inyong pagtutulungan. Yan ang leader po, mga kababayan. Laging bukang bibig niya ang pagkakaisa at siyempre yung guidance ng ating Panginoong Diyos Ama sa langit. We can do nothing without Him. Di yung leader na yung Diyos, mga kababayan, pinagmumura. Kaya ito yung consequences na mga pambabalahura, mga kababayan, sa mismong buhay na Diyos.
Kaya yung mga fear-mongering na ginagawa ng mga DDS vloggers po, huwag kayong maniniwala. At para hindi kayo mabudol nila, huwag kayong nanonood sa kanila. Kasi alam natin na mga disinformation, fake news at mga paninira ang kanilang mga ginagawa. Wala kayong mapupulot na mabuti sa kanila, mga kababayan. Pero choice ninyo kung gusto ninyo doon. O ngayon pala, birthday ni Sandro. O ito yung greetings ng ating Pangulo. Birthday ngayon ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos, sabi ng ating Pangulong Bongbong, to my son, Sandro, we are so proud of the good man you have become. Who would have known that our little child would grow into such a kind, industrious and talented man. On a final note, where's my apo? Happy birthday, son. Di ba? Hinahanapan na ng apo ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Sandro. Where is the my apo? O, dito na muna tayo. Ang breaking news ngayon, at sabi dito, in a video statement kay Sara naman po, Vice President Sara Duterte calls on government agencies to intensify price monitoring of fuel. A basic commodity, she also urged government to strengthen efforts versus hoarding. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Piling presidente na, mga kababayan si Sara. O ngayon, ang mga balita dito na maganda, ay ibigay ko na ito sa inyo mga kababayan. Ito, para din sa amin, sa Legazpi, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi pinapabayaan kami doon sa Albay, sa Legazpi City. Yan o. Hindi lang bigas, may liwanag pa. 64 million support para sa Legazpeños, bagong Pilipinas in action sa ilalim ni Ferdinand Marcos Jr. Bigas para sa pamilya, liwanag para sa barangay. May binigay pang mga solar panel. Sa bagong Pilipinas vision ni Ferdinand Marcos Jr. may 64 million local government support fund para sa Legazpi City, 32 million rice assistance para sa indigent families, 32 million solar street lights para sa mga remote barangays. Ayan, mga kababayan. Kita ninyo, food security and safe community sa Legazpi City. Direktiba ni President Marcos Jr., kalahati ng pondo ay mapupunta sa rice assistance program para sa mga mahihirap na pamilya. Talaga pong kita ninyo sa gitna ng krisis, asikaso ng ating Pangulo, ang natitirang pondo naman ay gagamitin para sa solar-powered street lights upang maliwanag ang mga kalsada sa barangay roads sa Legazpi City. Napakaganda ng mga programa. Kahit yung mga pinakang malalayo na lugar, direktang tulong sa mga nangangailangan sa tulong ng national government sa ilalim ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Jr. Maraming pamilya sa Legazpi City ang nakatanggap ng rice assistance. Ito ay bahagi ng Pro-People Agenda ng bagong Pilipinas para matulungan ang mga pamilyang nahirapan sa araw-araw na gastusin. Tingnan naman ninyo mga kababayan. Ba diba? National support para sa Legazpi City. Mahal na mahal niya ang mga mamamayang Pilipino at walang pinipili kahit talo ang ating Pangulo dito sa Bicol, sa Albay, sa Legazpi. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nung kampanya, hindi pinaintulutan, 2 beses na humingi ng permit para magkampanya during the presidential election. Hindi binigyan ng City Hall ng permit na makapag-rally si PBBM. Pero hindi siya gumaganti. Sinusupport pa rin niya. Kasi pa man, tapos na mga kababayan yung eleksyon. Hindi na kailangang mamulitika pa. Ito, BP Inday Sara Duterte interview. In-interview po kung ano-anong pinagsasabi. Binatikos ang aligasyon na pakawala nila ang mga 18 Marines. Ay naku, pakawala yan ng mga Duterte. Ay naku, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Siya yung Shiminet, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminet.
Kay Zaldi galing yun. Against Si me. Minute. Makawala ba namin yan? Si Guteza, wala mo nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan sa kanila. Kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng maliretang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, siniset aside nila. Kasi Na kasinungalingan, hindi man totoo. Ang ginagawa nila, Gawa-gawa ninyong inaatake kwento. nila yung notaryo, inaatake nila I-fake yung naman talaga. kung sino yung tao. Hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Papatulan ba naman ng lahat Dahil kasinungalingan 18 yung na ito, kwento ninyo? na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. Umarap sila sa For the most NBI. trusted source of news and information, visit Umarap sila sa investigation ng NBI para mapatunayan kung totoo. Kaya lang, nang ipatawag ng NBI, yon sabi ni NBI Director Matibag, hindi na nag-appear. Nagsipagtago na. Justifying yung kanilang pagtatago, itong mga tinaguriang 18 brave Marines. 18 brave Marines, pero ayun, hindi na nagpakita. Nag-alagutesa na, mga kababayan. Kasi nga po, pag krinos-examine sila ng NBI, ng DOJ, siguradong tulad ni Gutesa, pinatawag sa DOJ mga kababayan, hindi na nag-appear. Ang gusto nila, patulan yung kanilang mga kwentong kasinungalingan. Na tanggapin lang kung ano yung kanilang sinasabi. Ayaw na matanong. Diyan ang problema eh. Ganun din si Sara. Ayaw niyang matanong sa Congress. Kaya ang ginagawa niya, nagpapa-interview sa mga kakampi na mga vloggers para mga friendly questions lang yung itatanong. So, yun ang purpose nila, propaganda lang, mga kababayan. Napakalinaw. Ito siya. Oo, grabe yun ha. Hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng taong bayan, sino ba yan? Nagkakagulo na sila eh. Pero in terms of accountability, anong klaseng gobyerno magkakaroon si Sara Duterte? Paano niya lalabanan yung corruption? Atat nang umupo. Oo. Hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar. Isang corruption czar na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung Feel na po corruption yung pagiging presidente. kahapon, ngayon, at posibleng bukas. So, hindi pwedeng ang presidente yon dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na-distract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na-distract sa ganon. So, dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Itong mga nangyayaring ito, yung impeachment and all, Feel na umiikot ka niya. naman. Sa tingin mo ba nabuwasan yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Oo naman. Ikaw naman, araw-araw sisirain yung pangalan mo, Boss Dada. Hindi ba makaka-apekto yan? Siyempre, oo. Then, Walang paninira, mga kababayan, sa kanyang pangalan. Ang sumira sa kanyang pagkatao at pangalan niya, siya mismo, dahil sa kanyang mga pinagagawa. Oo. Parang wala, mas lalong tumaas yung trust rating. Hindi mo, di ba? Mas lalo kayong tumaas ang trust rating kesa dun sa naninira sa inyo, lalong bumagsak. at saka nakikita yung mga, yung mga... Vice President, Oo, grabe yun. So yun, mga kababayan, ang mga interview sa kanya. Ito yung statement ni Sara. Sabi dito, VP Sara, alam na niya noon na may galit sa kanya si First Lady Lisa Marcos. Siguro, madaling araw alas 2 ng madaling araw.
Tapos, biglang feel na feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasa ko. Sabi ko, 2:00 na maling araw, Lisa Marcos, feel na feel. Tapos may YouTube link. So, sabi ko, nahack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 na madaling araw. Kita ninyo? Pinapalabas niya na lasinggira talaga yung ating First Lady Lisa Marcos. Yan. Kasi yun ang narrative ng paninira mga kababayan sa First Lady na si Lisa Marcos lasinggira. Araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko ng link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yun doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. Di ba kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel na feel. Tapos link. Sabi ko, itong ano na ito, hindi ko na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So, sabi ko, tama nga. Ano ito? Kung ano-anong kwento po. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, May kwan talaga siya. May guts na magsabi na yung First Lady wala sa tamang pag-iisip. May narinig na kayo sa First Lady, mga kababayan, na magsalita ng mga masasama, magbanta. Di ba? Wala kang marinig na masamang salita sa ating First Lady Lisa Marcos. Napaka above board palagi once nag-appear siya in public. In contrast sa mga behavior na dinidisplay at makikita ninyo sa mga pananalita ni Sara Duterte. Kabaliktaran po ang pagkatao ni Lisa Marcos. Pero, tingnan ninyo, kung magsalita si Sara Duterte, pinalalabas niya lasingga itong si Lisa Marcos. nakamisent, oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin-ring cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. Nagalit sa akin to, oh. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Tinatrash talk daw siya ni Lisa Marcos. Yan ang mga pinapakalat ni Sara Duterte sa interview ni Banat Bahay. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Bakit naman ma-insecure sa iyo? Hindi insecure sa iyo yung ating Pangulo. Pati si Lisa Marcos. Ikaw naman lang ang nagsasabi na insecure sa iyo. Ba't ma-insecure sa iyo? Tulong na nga ako sa bayan, sa kanila. For the most So yan mga kababayan, ang mga kasabog ni Sara Duterte na imbes sagutin yung mga specifics ng mga akusasyon sa kanya na nalalaman ng articles of impeachment kung ano-ano mga propaganda ang ginagawa niya sa pamamagitan ng pagpa-interview sa SMNI. Na alam naman natin ng SMNI kakampi nila. So ang dapat kay Sara Duterte, kung gusto niya magpa-interview, hindi sa SMNI, dapat sa mainstream media tulad ng ABS-CBN, ng DCRH, sa DCMM, sa GMA, doon siya magpa-interview para matanong ng mga hard questions. Hindi yung questions na prepared questions, friendly questions. Yan ang ginagawa ng mga handlers ni Sara, mga kababayan. Nagpapa-interview lang doon sa mga friendly sa kanyang mga reporters. Pag hindi friendly sa kanya, walang tanong-tanongan niya. O babay na po muna. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.